At talagang ang time po ngayon at ang days po ngayon ay tunay nga na last na po. At dahil nga po huling panahon na po ngayon natin, o huling panahon na po ngayon, at ang mga sign ay tunay nga na kitang-kita na po natin. Kaya ang title po ng Revelation po ngayon ng mga huling araw, dito po matatagpuan sa 2 Timoteo chapter 3 verse 1 hanggang 5. At babasahin ko, kayo po'y makinig. Sabi po rito, dapat mong malaman na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng kaguluhan. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, palalo, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob at lapastangan sa Diyos. Sabi sa verse 3, sila ay magiging walang pagmamahal sa kapwa, walang habag, mapanirang puri, walang pagpipigil sa sarili, marahas, at walang pagpapahalaga sa mabuti. At sabi sa verse 4, sila ay magiging mga taksil, padalos-dalos, mayayabang, maibigin sa kalayawan, sa halip na maibigin sa Diyos. And lastly, sa verse 5, sila ay may anyo ng pagiging makadiyos, ngunit hindi naman makikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Iwasan mo ang ganitong uri ng mga tao. Palakpakan po natin ang salita po ng Diyos sa umaga po ito. At ang kahulugan po nito ay ang mga tanda sa mga huling araw na nagbabala si Apostol Pablo kay Timoteo. Sabi niya, alamin mo ito Timoteo at maging aware ka dahil bago bumalik si Kristo Jesus, ganito ang magiging kalagayan muna ng mundo. Maliwanag po na bago raw po mangyari ang pagbabalik ng ating Panginoon sa Kristo, yung binasa po natin dito sa 2 Timoteo chapter 3 verse 1 hanggang 5, doon raw po ay tanda na kapag ito'y nangyari, naganap na, ito po ay tanda na malapit na po ang pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Ang tanong, yung mga binasa po ba natin at yung mga narinig niyo po ba ngayon na binasa, ay totoo po bang nangyayari na po sa panahon po natin ngayon? At kung nangyayari at nangyari na po ang mga chapter and verse na narinig po ninyo, ay totoo po na ang sulat po ni Apostol Pablo kay Timoteo na ang pamagat ng mga huling araw ay totoong ito na po nga ang huling araw dito po sa mundo pong ito. Dahil totoo po na sabi nga po dito sa verse 1 na dapat mong malaman na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng kaguluhan. Ngayon po ba ay meron po bang kaguluhan na nagaganap po sa iba't ibang bansa? Meron po bang kaguluhan na nagaganap sa iba't ibang dako ng lugar o dito sa mundo po ito? At hindi naman po nalilingid sa inyo, lalo na po sa social media, na maraming na nga pong kaguluhan ang nagaganap. At hindi lamang po isang bansa ang mayroong kaguluhan, kundi iba't ibang bansa at maraming bansa ang mayroong kaguluhan na nangyayari, nagaganap sa kanilang bansa. At sabi din po dito sa verse 2, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili. Ang tanong, nangyari na po ba? O naganap na po ba ang sinasabi po ni Apostol Pablo dito sa sulat ni Timoteo na ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili? Ano po ibig sabihin po nun? Magiging selfish po ang mga tao po sa huling kapanahunan. At pag nangyari na po ito, at yung tao nga po ay naging makasarili na po, ibig sabihin po nito, ay ito na po yung huling araw ng pamumuhay po natin sa mundo po ito. Ibig sabihin, pag nangyari na po yung mga kaguluhan, at nangyayari na po yung maibigin sa sarili yung tao, at idagdag na po natin yung maibigin sa salapi, at palalo, at mapagmataas,
mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob at napastama sa Diyos. Ibig sabihin, Jesus is coming any moment. Yun po yung sinabi na bago dumating ang panahon ng Panginoong Hesukristo ay magaganap ang mga narinig niyo pong mga salita. At maliwanag na nangyayari na po ang mga kaguluhan sa bawat bayan, sa bawat bansa at sa bawat lugar. At hindi lamang po, yung mga tao po ay nagiging selfish na po. At maibigin na po sa salapi. At palalo. At mapagmataas. At mapagsamantala. At suwail sa magulang. At walang utang na loob. At lapastangan sa Diyos. At meron pong dinagdag pa rito sa verse 3 na sila ay magiging walang pagmamahal sa kapwa, walang habag, mapanirang puri, walang pagpipigil sa sarili, marahas at walang pagpapahalaga sa mabuti. At dinagdagan pa po ito sa verse 4 na sila ay magiging mga taksil, padalos-dalos, mayayabang, maibigin sa kalayawan, sa halip na maibigin sa Diyos. At ito po yung pinaka-delikado po rito sa verse 5 na sila ay may anyo ng pagiging maka-Diyos. Ngunit, hindi naman makikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. At sinabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, pag merong mga ganitong Kristiyano o tao kang nasalamuha, kailangan, ang sabi dito, iwasan mo ang ganitong uri ng mga tao. Ibig sabihin, iwasan daw po natin yung taong merong ganitong ugali o attitude. Bakit po? Kasi nga, maa-adapt mo ang ugaling ito at magiging katulad ka niya. Kaya pag may mga ganitong tao na nasa paligid mo o nasa salamuha mo, kailangan maging matalino ka na sa pakikitungo sa kanya at maaaring kung hindi mo siya madala kay Kristo sa ating Panginoong Diyos ay kailangan, sabi ni Apostol Pablo, iwasan mo ang ganitong uri ng tao. At ano naman po yung mga tanda? Yun nga po, yung mga sinabi po ngayon at narinig niyo pong mga talata na nagsasabi ng mundo po ay magkakaroon po ng kaguluhan, maging ang mga bansa. At sabi nga dito sa 1, mga problema sa sarili na may self-centered na sinasabi sa verse 2 na sinasabi na may ibigin sa kanilang sarili, may ibigin sa salapi, mga palalo. Ano po ang kahulugan nito? Lahat ay para lamang sa sarili na ako muna na merong mindset. At ano ang ibig sabihin? Gusto lagi ng pera at atensyon at walang contentment sa buhay. Ngayon, naririnig mo ba sa bayan o makikita mo ngayon sa kalagayan at buhay ng mga tao dito sa mundo yung maibigin sa salapi at yung selfish at mga palalo? Marami po ang mga ganitong klaseng tao po ngayon na maibigin po sa salapi at maibigin po sa kanilang mga sarili. At hindi lamang po yung palalo. At sabi nga po dito sa Lucas chapter 12 verse 15, at sinabi niya sa kanila, mag-ingat kayo at kayo ay mga layo sa lahat ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay hindi sa kasaganaan ng mga bagay na tinatangkilik niya. Yan po yung paalala ng ating Panginoong Kristo naman dito po sa isinulat ni Lucas chapter 12 verse 15 na sinasabi niya sa kanila, mag-ingat kayo at kayo ay mga layo sa lahat ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay hindi sa kasaganaan ng mga bagay na tinatangkilik niya. At dagdagan po natin dito sa unang 1 chapter 2 verse 15 hanggang 16, huwag din yung ibigin ang sanlibutan ni ang mga bagay na sa sanlibutan, sapagkat ang masamang pita ng laman at ang masamang pita ng mga mata at ang kapalaluan sa buhay. Ano po yung aral po dito? Pag sarili at pera ang sentro mo, malalayo ka
sa Lord. Pag sarili na ang inuuna mo at yung pera na ang priority mo, siguradong malilihis ang landas mo patungo sa pagsunod sa utos at kalooban ng Diyos. Yan po yung ibig sabihin po nung makasarili at maibigin sa salapi at palalo. Kaya pag meron na pong mga ganong kayong attitude at naroon na po sa inyong katauhan, kailangan mag-isip-isip na po kayo. At kailangan pong itong i-control. At kailangan pong itong alisin kung maaari, dahil kung hindi po ito maalis sa inyong katauhan, ay malalayo po kayo sa Diyos. At para hindi po kayo malayo sa Diyos, kailangan alisin po yung ugaling selfish, ugaling maibigin sa salapi. Hindi naman masamang mahalin mo ang sarili mo. Hindi naman masamang alagaan mo ang sarili mo, dahil dapat mong alagaan ang sarili mo dahil para nga yung kalusugan mo ay maging mabuti at tumaba ang buhay mo. Ang sinasabi po rito na kailangan huwag ihigit ang pagmamahal mo sa sarili mo sa Diyos. Kailangan mas lamang ang Diyos kaysa sa pagmamahal mo sa sarili mo. Parang ganito lang yan. Yung 100%, ibigay mo yung 70% sa Diyos, 30% sa iyo. Para ko sa ganun, kung sakali meron kang kabiguan at kapigatian, hindi ka bumaksak kagad. Bakit? 30% lang ibinigay mo sa sarili mo na pagmamahal at 70% yung pagmamahal na ibinigay mo sa Diyos na lumikha at gumawa sa iyo at sa sarili. At pag ganun yung ginawa mo, tunay na makikita mo yung kamay ng Diyos. At marami pong mga Kristiyano ang nakatanggap po nito, na kahit po sila'y bumaksak dahil mas lamang yung pag-ibig at pagmamahal nila sa Diyos, kahit mayroong mga trials, pagsubok na dumating po sa kanilang mga buhay, ay hindi po sila gumibak sa kanilang paglilingkod, pagmamahal, pag-ibig sa ating Panginoong Diyos. Bakit? Dahil naniwala sila na yung pagbibigay nila ng 70% sa Diyos ay tunay nga na pag merong pong mga problema, ay tunay nga natutulungan sila ng Diyos. Hawak-hawak po nila yung Isaiah 41 verse 10. Yun po yung totoo po rito, na kailangan po tayo mga Kristiyano, hindi po 100% ang maging pagmamahal po natin sa ating sarili. Mas maganda nga 100% ang ibigay po natin ng pagmamahal po sa Diyos. Hindi lang 70. Mas maganda 100. Kung kaya po natin ibigay ng 100% yung pag-ibig natin, yung pagtitiwala natin, at yung pananampalataya natin sa Diyos, ibigay po natin. At para po sa ganun, kung sakaling ang may dumating na mga trials, ay maka-stand up po tayo. At makabangon po tayo dahil sa tulong po ng Diyos. Kaya nga po, lagi po natin tatandaan na huwag po tayong maging selfish at maibigin po sa salapi, at huwag po tayong maging palalo. Kailangan po maging centered yung ating isipan doon sa pagtitiwala po sa Diyos. Hindi po sa ating sarili, hindi po sa ating pera. Kaya nga yung mindset po natin, dapat lagi po natin po yung inaayos sa harapan po ng ating Panginoong Diyos. Kaya, yan po yung number 1 na magaganap po sa mga huling araw. Pag nangyari na po yan, yung pagmamahal sa sarili ng sobra-sobra, at wala na po pagmamahal sa Diyos, kundi sarili na lang yung mahal niya, at pag mahal na mahal niya na yung pera, at talagang ina-adolize na, at naging palalo na po siya, isa raw po yung tanda na ang araw po na yon ay huli na. Ibig sabihin, malapit na pong bumalik at dumating po ang ating Panginoong Jesucristo. And number 2, yung mga problema at pamilya at iba pa. At walang respeto. Na po yung sinasabi dito sa verse 3, na masuwayin sa magulang, walang
turing, walang katutubong pag-ibig. Ano po yung kahulugan nito? Bumababa na ang respeto sa magulang, wala na pong po at opo ang mga anak at walang awa, walang pagpapatawad, walang paglulubag, mahilig manira, may galit, at laging may away at mababangis. Ang tanong, nangyayari na po ba yung bumababa na ang respeto ng mga anak sa magulang at wala na pong naririnig na po at opo sa mga anak? At pag gano'n na po yung nagiging kalagayan at pangyayari, at ito nga po ay nagiging attitude na ng mga anak, ibig sabihin, dumarating na po tayo talaga sa huling araw at sa huling panahon. Pag wala na po tayong nakikitang mga bata na marunong magrespeto sa kanilang mga magulang, ibig sabihin, isang sign na raw po yun na nasa huling araw na raw po tayo. At kailangan raw po na tayo po ay kailangan maging aware, mag-ingat. And sabi po rito sa Roma chapter 1 verse 13 and 31, I'm read, mga mapagtungayaw, mga mapagkapuot sa Diyos, mga manglalait, mga palalo, mga mapagmapuri, mga mamanggagawa ng masama, mga masawayin sa mga magulang, mga haling, mga hindi tumutupad sa tipan, mga walang katutubong pag-ibig, mga walang habag. Yan po yung sabi po naman ni Apostol Pablo dito sa mga taga-Roma, na sinasabi na masuwayin sa mga magulang. Pag wala pong respeto ng mga bata at hindi na po marunong magpo at mag-opo sa magulang, ibig sabihin dumating na raw po yung masuwayin ang mga anak sa mga magulang. Ibig sabihin, naririto na po tayo sa huling kapanahunan. At sabi rin po sa 2 Timoteo chapter 3 verse 13, datapwat ang masasamang tao at mga mapanlinlang ay lalong sasama sa mga dadaya at dinadaya. Ibig sabihin, pag dumating raw po yung panahon na makikita nyo na yung mga masasamang tao ay lalo na raw pong sumasama, ibig sabihin, ito na nga raw po yung huling araw at huling panahon. At pag meron na raw po kayo nakikitang tao na mandadaya, at kahit mandadaya siya o mandaraya siya, ay maging siya ay dadadaya na rin, ibig sabihin, naroon na po raw tayo sa huling araw at huling panahon. Ano po yung aral po dito? Pag wala na ang respeto sa pamilya, susunod na rin ang pagbagsak ng lipunan. Anong ibig sabihin po nun? Pag wala na ang respeto sa pamilya, susunod na rin ang pagbagsak ng lipunan. Ibig sabihin, pag wala na raw pong pagmamahal at pagrespeto sa pamilya, ibig sabihin, kung ang mga kapamilya o pamilya ay sila-sila na raw po ang nag-aaway, ang nagtatalo at wala na raw makikitang respeto dun sa pamilya, ibig sabihin raw po noon, susunod na rin ang pagbagsak ng lipunan. Bakit babagsak raw po ang lipunan? Dahil gugulo nga po ang kalagayan ng barangay. Gugulo na po ang sitwasyon ng bayan. Pag ang isang pamilya raw po ay wala na pong respetuhan, ibig sabihin wala nang galangan. At ang mangyayari raw po doon ay naroon na po yung kaguluhan, pagtatalo, pag-aaway, at higit sa lahat, darating at hahantong na po sa sinasabi na po natin na patayan. Kaya, pag gano'n na raw po yung nangyari, susunod na rin ang pagbaksak ng lipunan. Ibig sabihin, magkakaroon po talaga ng matinding kaguluhan doon po sa bayan na yun at sa lugar na yun. Pag ang isang pamilya po ay hindi na raw marunong magrespetuhan sa isa't isa. Kaya, dapat ang mangyari at maganap po ay lagi pong dapat mayroong pagmamahalan. And number 3, tungkol naman po sa maibigin sa kalayawan kaysa sa Diyos, na sinasabi po dito sa Timoteo 3 verse 4, mga maibigin sa kalayawan kaysa maibigin sa Diyos. And sabi po dito sa Mateo 24:37 hanggang 38, at kung paano ang mga araw na si Noe, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao, sapagkat gaya ng mga araw bago magbaha, sila ay nagsisikain at nagsisiinom. Ano pong aral po dito?
abala lahat sa mga gala, ang mga tao, abala sa mga kainan, abala sa mga kasiyahan, at abala sa mga trabaho, at nakalimutan na ang Diyos. Kaya pag ang naging sitwasyon po ng bawat lugar na tungkol sa maibigin sa kaliwan kaysa sa Diyos, ibig sabihin yung sinasabi po sa 2 Timoteo chapter 3 verse 4 at sa isinulat ni Mateo dito sa 24 verse 37 hanggang 38 na kung paano ang mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao sa paggaya ng mga araw bago ang baha, sila ay nagsisikain at nagsisiinom. At kung paano raw nung kapanahunan ni Noe, dumating yung bahang malaki at nagatupok ang lahat po ng tao maliban ng po kay Noe at sa kanyang pamilya, ay ganun din daw po mangyayari sa pagparito ng ating Panginoong Kristo. Na sila ay nagsisiinom at nagsisikain. Bakit po? May iiwan po ang mga ganitong tao na mayroong mga gawain dahil nga po nalimutan na nila ang Diyos at naging abala po sila sa mga paggagala, sa pagpapasyal, at nawili na po sila sa pagkain at sa paggawa ng kasiyahan, at higit sa lahat, mas inuuna na nila yung trabaho kaysa sa Diyos. At pag ano na po yung situation, ay tunay nga na po dumating na araw po ang huling araw at huling panahon. Ang tanong ng malaki, yung mga naririnig niyo po ba, ay totoo po ba na nangyayari at nagaganap na po sa panahon po natin? At kung nangyayari na po ito, at nangyayari na nga rin po ngayong araw na ito, yung mga naririnig niyo pong salita, ibig sabihin, ito na po ang mga huling araw dito po sa mundo pong ito. At malapit na pong bumalik ang ating Panginoong Jesucristo. At ano pong dapat gawin ng mga tunay na Kristiyano? Be ready. Dahil anumang oras, anumang araw, maaaring bumalik na po ang ating Panginoong Jesucristo. Kung alam po natin na yung tinatapik po ngayon ay talaga pong nangyari na at nagaganap na ngayon sa kapanahunan po natin. Ibig sabihin, niraramahin po lahat po ng Kristiyano na kailangan maging aware sa mensahe pong ito. Dahil anumang oras ay maaari pong bumalik ang ating Panginoong Jesucristo. Dahil kung nangyari naganap na ang isinulat ni Apostol Pablo kay Timoteo na yung binasa po natin dito sa 2 Timoteo chapter 3 verse 1 hanggang 5 na dapat mong malaman na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng kaguluhan sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, palalo mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob at lapastangan sa Diyos. At kung nangyayari na po ito at nagaganap na po ito, be ready na po dapat ang mga Kristiyano. Ano pong gawin? Mag-adjust lalo ng pamumuhay para sa kabanalan patungo sa pagsunod sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga po, marami nga pong napahamak nung kapanahunan po ni Noe. Dahil nung si Noe po ay nangaral, wala pong nakinig sa kanya, kundi ang naniwala lamang po sa kanya, yung kanyang asawa at yung kanyang 3 anak at 3 manugang. Kaya 8 tao lamang ang naligtas po noon. At 8 tao lang po ang nakasakay at naroroon sa barko na ginawa po ni Noah. Pero ngayon, naniniwala ako na hindi lamang 8 tao ang makukotap at makakasama ng Panginoong Jesucristo at madalat na ng Panginoong Jesucristo pag siya'y bumalik. Dahil naniniwala ako na maraming mga Kristiyano ang tunay na nagmamahal, naniniwala, nananampalataya at umiibig sa ating Panginoong Diyos at sa ating Panginoong Jesucristo. Amen. At alam
ng Diyos po yan na hindi matutulan na 8 tao lamang ang naligtas ng kapanahuan ni Noah. Sa panahon po natin ngayon, naniniwala ako at naniniwala rin ang Diyos na maraming nagmamahal ngayon sa ating Panginoong Jesucristo. At ano po yung dapat gawin? Mag-adjust nga po tayo ng pamumuhay lalo na sa huling araw pong ito. And number 4, tungkol sa may anyo ng kabanalan, ngunit walang kapangyarihan. Dito po sa sinasabi sa 2 Timoteo chapter 3 verse 5, ito ang pinakadelikado. Sabi po dito sa Isaiah 29:13, at sinabi ng Panginoon, yamang ang bayang ito ay lumalapit sa akin at pinararangalan ako ng kanilang bibig, ng kanilang mga labi, ngunit malayo ang kanilang puso sa akin. At sabi rin po sa Mateo chapter 7 verse 21 hanggang 22, hindi ang bawat nagsasabi sa akin ng Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit. Marami ang magsasabi sa akin na sa araw na yaon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipaghula kami sa iyong pangalan. At sinabi rin po dito sa Tito chapter 1 verse 16, sila ay papanggap na nakikilala nila ang Diyos, ngunit ikinakaila sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Ano po yung aral po dito? Pwedeng lagi kang magsimba, pero walang nakikitang bunga. Pwedeng tawagin kang isang Kristiyano, pero sa pangalan lamang at wala doon sa pamumuhay bilang tunay na Kristiyano. Eh sinabi nga po ng Panginoong Jesucristo sa Mateo 7:21-22, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yun lamang sumusunod sa kalooban ng kanyang Ama. Kaya ano pong ibig sabihin po nito? Hindi lamang po yung nagsisimba tayo at hindi lamang yung masabi tayo pong Kristiyano. Kailangan yung pagsisimba po natin, yung pag-church po natin ay kailangan pong tunay, hindi peke. Amen. Maging yung title po natin bilang Kristiyano ay dapat hindi peke. Amen. Dapat makita po ito ng Diyos na tunay tayong mga umaatin sa church. Paano po yung pastor? Kailangan sa bawat pag-atin mo, naroroon yung malalim na pagpupuri at pagsamba mo sa Diyos. Amen. Lalo-lalo na ngayon sa pakikinig mo na kanyang salita, dapat nakakonsentrate ka na nakikinig doon sa mga nangangaral ng salita ng Diyos para yung ngayong naririnig mong Word of God ay magkaroon ng rema dyan sa espiritu, kaluluwa at buong katauhan mo para yan matanim at tumanim sa puso't isip mo. At Amen. hindi mo makalimutan na ang topic mo ngayon ay huling araw na malapit na pong bumalik ang ating Panginoong Jesucristo dahil yung isinulat ni Apostol Pablo kay Timoteo ay nangyayari, nagaganap na po sa panahon po natin. Amen. Isinulat po ito ni Apostol Pablo kay Timoteo para bilang babala kung sakaling mangyari na ito ay mag-ready na ang mga Kristiyano sa pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. At ngayon nga po narinig nyo na yung isinulat ni Apostol Pablo kay Timoteo, dapat be ready na po ang lahat ng mga tunay na Kristiyano dahil anumang oras, anumang araw, pwede na pong bumalik ang ating Panginoong Jesucristo. Yung sinasabi nga pong rapture of the church. Hello! Any moment, na darating nga po siya na parang isang magnanakaw. Sa isang kisap mata, siya po ay babalik. Ibig sabihin, ganun po kabilis. Kung nakikita niyo po yung kidlat, kung paano po kabilis, ganun po kabilis ang pagbabalik po ng ating Panginoong Jesucristo. Yung sinasabi ko po, hindi second coming. At sinasabi ko, yung rapture of the church. Kung nagaganap na po, at naganap na po, yung isinulat ni Apostol Pablo Amen. kay Timoteo. Eh, ibig sabihin, be ready po ang lahat po ng Kristiyano. Ibig sabihin po noon, huwag na po tayo magpaisi-isi. Huwag na po tayo maglaro. Kailangan, naroroon na po tayo sa malalim na pakikipagrelasyon sa Diyos.
Lalo-lalo na doon sa pananampalataya po natin sa Panginoong Kristo dahil lang po yung magliligtas po sa atin.